link up namin kay Colonel Pulido. Mga kalagitnaan na to. Yes, sir. Sa month of October, September na yata. September. Yes, So yung mga medyo nag-September na humirap ba yung kung ano o gumaan na yung trabaho mo? lalong humirap, sir. Bakit? Kasi madami na humingi ng support. Hindi lang Ranger Company, Ranger Battalion, may ano din, sir, may 2 IB. At 3 na, sir. Naging may 10 IB, 18 IB, tapos yung 63rd. Oh, Tapos, ni-request pa ako ni, Sir Yungki, dun sa 1st Battalion. so pag ganun para So, lagari ka. yes, sir, gumaganong kami. Nung hindi, sir, nung may tinuro nakapwesto si 1st Battalion dun sa Mosque, tapos yung mga company niya, may tinuro sa akin na patulong dito kayo mag-office, may 4 na palapag din na building. Ito na yung assault nila doon sa Green Moss ba yun? Kay Vlad Ropel? Iba. Iba pa, sir, iba. Dito sila galing, sina Colonel Opel, sa kabila din. So, ibang operation to? Itong, Yes, sir. Support na naman kami kay sir. Kasi hindi na mag-move si sir eh. Ito yung, sir, ito yung pinapamove ni Sir Pahe. Hindi ko 18 IB o 10 IB. Hindi siya makagalaw sa tapat ng radio station. Tapos hanggat tumawag siya, na tulungan mo daw yung 18 IB. Kasi may patay din siya nang hindi makuha-kuha. So, 18 ba o 10 IB. So, pinunta namin, nag-report ako kay Batcom ng batalyon na yun. Naging ASCOM ko nung nag-advance ako ng tradok. Sir, sabi niya, patulong naman. Sige, sir. So, tinuro niya, na-briefing ako ng isang company niya na naka-focus doon sa sir, naka-focus doon sa radio station. Although yung radio station, yung pwesto ko, hindi, malapit lang kasi, sir, kaso yung dikit-dikit ang bahay. So, umiikot pa kami. Oo. Nung binantayan din namin yun, 2 days lang, nakakuha na rin kami doon. Maka 5 kami siguro, 6 na, din doon. Hit din kayo na 6? Yes, sir, nakahit kami doon. Doon na. Eksakto na bumisita si Digong. Doon. Sa, na yun, sir, pangalawang bisita niya yata yun, sir, eh. So, doon na, sir, na pick up ako na sabi ni Second SRB, Blas, labas ka naman sa lugar mo. Yun, sir, sige, sir, akyat ako. Naabakan natin si Digong. Yung akyat kami, sir. Lumabas ako. Clear na yung, sir, yung yung radio station. Ang problema, hindi pa rin gumalaw. Sabi ko, okay nyo na. Hindi ko na siguro, yun, sir. Sabi ko, sir, okay na yan, sir. Clear na yan. Baka pwede nyo nang iabante ang tropa. Total, nandito naman eh. May mata naman. Kasi ganun pala yung naging trabaho mo na nung medyo kwan na. Talagang ikaw taga-clear, mag-signal na abante. Oo, sir. Pero ang Abante. challenge lang kung yung unit tropa, na yung yes, sir. abante ba o hindi. Yun ang tawag ito. Yun ang wala ang ibang tropa na mayroon ng ranger. Paano mo masabi yun? Kapag sinabi mo kasi sa ranger na abante, abante talaga. Yung ibang tropa, kapag sinabi mong abante, although may tropa na malakas, siyempre, kahit ako mag-isa tapos hindi umabante yung tropa ko, sino ba abante? Kumbaga, walang isang dibdib. Hindi sila magkaiba, hindi sila pare-parehong amoy ba? Sa madaling salita, hindi sila mag-frequency na pag sinabing assault, yung walang tinatanggap, SL ang tinatanggap, assault. Sir, sa tropa na ranger, kapag sinabi yung assault, SL lang ang tinatanggap, lahat yan, assault talaga. So at least umaabante. So kung makikita mo yung yung latag ng operation noon, almost yung 3rd
SRB, nakuha niya na yung yung kunin niya sa araw na yan. Ito naman, ayaw. Yan, dito lang, huminto na yung operation ng sir. Yan yung pala yung nagpabagal dyan. Yes, sir. Kasi ang third SRB, pa ganun. Fourth SRB, pa ganun. Mm. Yung first SRB, ito sir, lumipat kasi yung sir, lumipat yung, nung lumiit na konti, lumipat na yung second SRB, pumumunta na dito, fourth, sunod-sunod na. Mm. So pag ganun na sila sir, ang tapat nila is yung main land bank at yung main mosque. Ito. Ito naman, si 8, 10 IB, first IB, 63rd, pag ganun sana. So, pag ganun sir ba? Mm. Ang sequence ng movement. Mm. So, mangyari, dito, na-stuck na ito, si third. Mm. Kasi hindi, bubante ito para magsalubong sana. Kumbaga. So, ang problema naman, gumalaw si first dito, nung nawalap yung 63rd pala, ubos ang 63rd. So, atras ang 63rd. Ang umaabante ngayon is yung yung first battalion. Mm. So, malawak na to sir kasi medyo malayo na yun. Gilid niya is yung ano na yun, yung lawa. Mm. Finish line na. Yes sir. Mm. So, si first SRB, hindi niya ma-occupy kasi may street pa dyan, sir. So, ang area lang ni first, hindi rin siya makaabante kasi ito, na isang batalyon, ayaw umabante na dapat tapat. Mm. Tapat ba? Mm. yung area ni 63rd, wala na kasi pin down na si 63rd eh. Wala na siyang tao, maghihintay pa para ma-organize. Then, nung nabalitaan nyo naman nawalop yung 63rd. Mm. Almost 2 companies yata yung nahirap din kami kumuha. That's the time din na in-import ako doon. Kasi yung mga gamit ng 63rd IB, yun din ang ginagamit ng tropa, ng kalaban. Paano yun? Yung 63rd, di ba nawalop talaga sila? So, Yun, sir. Oo. anong naging papel ng sniper doon? Ang naging papel ko doon is kinuha ako ni First SRB para suportahan yung tropa nila para makuha yung mga ibang Tropa nila. recover na tropa. Ilan yung naiwan doon? Madami sir. Marami yun. Account din sir. So may kami sir, hindi ko alam kung sino yung nagpagbigyan ni Lumawig. May na-recover kami doon na cellphone na binidyo talaga. Hindi ko alam kung naibigay niya yata sa tropa yun. Yung tropa ng sipa, nung may hawak ng cellphone, kasi buto na lang yung naiwan doon. Hindi namin alam kung buto ng kalaban o buto ng tropa. So anong hirap mo doon yung ganun yung sa tulong nyo doon sa 60 Hirap din ang doon sir, ang first SRB talaga, na ma-recover ang katawan ng tropa. Talagang tiniis din nila na unti-unti di makuha yung mga katawan ng tropa. Kasi nagpatulong yung 63rd sa first SRB para ma-recover, 'di ba, yung tropa at sa inyo, 'di ba? Yes, yung sir. tropa nila. Yes sir. Hinawakan na ni Sir Pahe. Kumbaga siya na yung nag-control dito, banda. Para ma-recover lang Yes, yung sir. mga Siya na yung commander na all in all. So, yun sir. Pag gumaganon kami, madami kami sinusuportahan. Kaya kapag umaga, kakalat yung tropa. Tapos, kakain, balik na naman dahil doon sa, sa thermal. Doon naman, pick up naman So titira na naman kayo paggabi. Yes, sir. So, doon kami nakakarami tuwing gabi. Alam na namin yung oras ng labas. Titira kami ng 10 o'clock kasi yan, maglalabasan. Tapos, wala nang lalabas ulit. Balikan namin ng madaling araw. Yan na naman, sir. Sige nga, Para kami, ikwento mo nga yung isang pinakamadrama mo na sniping ng gabi. Yung isang major mo na para hindi mo makalimutan na sniping operation nyo na. yung may naiwan na tropa ng sir. May naiwan ng tropa ng 14 IB yata yun, sir. Na ranger din. Naiwan doon sa Muskin, na lead scout.
Yung binantayan namin no almost 1 week. Patay. Naiwan Patay, sir, naiwan. Ang ano lang namin doon is hindi mahila ng kalaban. Mm. Paggabi, doon talaga kami. Nag-aabang unahan. Sir. So, natanggap ako ng tawag. Sir, may problema. Bakit? Na-RPG si na Sergeant Pahunar. Oh, kumusta? Naiwan yung M24. Nako, sabi ko. Hindi ba sira yung M24? Yun ang hindi masabi, sir. Kasi yung pwesto nila na RPG. Tapos, nagundid yata si Sergeant Pahunar na daganan. Saan siya yung si Master Pahunar sa SRTS din, di ba? Hindi, sir, AI ko. AI mo. So, Oh, sir. tao mo. Recorder ko yun, sir. So, tao mo siya. Yes, sir. So, under ko siya. Mm. Sabi ko, balik. Lungga tayo, lungga, sabi ko. Balik tayo sa McDo. Mm. Di, bumalik kami doon sa McDo. Usap kami, sir. Usap. Nag-suggest si Sergeant Fuentes, si Sergeant Alejo, sir, kailangan natin makuha yung M24. Pati yung si Sergeant Lumawig, pati yung estudyante ko, sir, kailangan natin kunin yung M24 kasi once na hindi natin makuha yun at ma-recover ng tropa, ubus tayo. Kasi sobrang zero yun. Yes, sir. Zero talaga yan sa sa 100. Alam ko na si Sergeant Pahunar kasi lahat ang pinag-uusapan na is lahat naman isi-zero mo na sa 100 para anytime na may lumabas kahit igitna mo siya, kuha mo. So, although hirap desisyonan bilang officer, siyempre, sabi ko, itaya natin ang buhay natin dito. Dahil sa baril na yun. Dahil sa baril. Yes, sir. Kasi kung hindi natin itaya ang buhay natin, is ubus ang tropa. Once nakuha ng kalaban yan, is ubus ang tropa. Tama talaga. Na yun din ang intention ng kalaban. Kasi nung pag dinaanan namin ng 11 company o 7, 11. Dinaanan namin yun, pakialalay nyo kami kasi kunin namin yung baril. Although I fault siguro, hindi ko alam kung fault ko o tama ang ginawa ko, decision ko na kunin. Nag-decide ako na yung team ko, kasi under ko si Sergeant Pahunar, kunin yung baril. Although hindi mo area. Although hindi ko area. Although siya, kinuha ni na dahil lumiit na nga yung lalaruan, kinuha na ni Colonel Pulido siya. Nagdagdag sa tropa ni Colonel Pulido. So, sa madaling salita, pumunta kami. Pumunta yung spotter ni Sergeant Pahunar. Siya yung nagsabi sa amin. Nag-describe na RPG. So, alam mo ba? Yes, sir. Malapit lang din. Ang pagitan lang natin sa 7 company, 11 company. 7. No? Dito. Basta, sir, isang company ng Ranger. Ano lang, sir, ang sabi niya, isang bahay lang ang pagitan. Yun na yun. Bakit hindi madikitan? Malakas ang kalaban sa kabila. Binabantayan yung baril. Binabantayan din yun. Kasi alam nila na may bumubuga talaga ng sniper doon. Kaya nga in RPG, compromise. So, sa madaling salita, sige. So, dumaan kami doon sa isang company. Sabi ko, pakitignan lang yung baril namin. Iniwan ko yung sniper rifle ko. Ang dala ko, yung secondary ko, yung 16 attached with M203. Yan na naman. Oh, sir. Assaulter ka na naman. Tapos yung dalawang estudyante, yung imported nila. Si Sergeant Alejos, yung M24 niya with Granada, si Sergeant Fuentes, yung ikog. Yan, dinikitan namin. Nasa kami sir nasa ground floor na kami. Ground floor, nasa taas. Nung sinubukan namin silipin, tik-tik-tik, gumanon na agad. Sabi ko, talagang ito yung minamanmanan. So, grabe buga ng putok sa amin.
kita na kami. Kasi bakay lang din ang pagitan. Sabi, hindi kami makalabas. So, ito yung, sir, kalsada yun eh. Kalsadang pag ganun, ito yung bahay. Dito lang yung isang kumpanya ng Ranger. Tapos yung pader nito, dito kami nakasandal. Las 5, nandun kami. Tapos may bumabagbag na dito. Putok na ng M23 ng kalaban dito. Sa gilid ng kalsada. Pasabog-pasabog. Hindi kami ngayon makalabas. Kasi kung lumabas kami, wagwagan na naman kami ng kalaban dito. So, ang nangyari... Ilan kayo? 4 lang? 5? 5, sir. 5. So, ang ginawa ko, ilan ang bala mo na iwan? Isa, sir. Ilan sa'yo? Isa, sir. Ilan sa'yo? Tag-isa nga lang kami, sir. Tapos sa akin, isang M203 na lang. Sabi ko, iputok ko ito. Akin na itong isa. Alangan magpahuli ka ng buhay. So, marinig mo na yung maso ng kalaban din. Sabi ko, abagan na natin ito. Hindi rin kami makuberan ng tropa. Although, pumuputok din yung tropa. Pero, ito, grabe din yung putok ng, ng kalaban. So, what's time na tumawag na si, sir, nabulabog na lahat ang unit. Dahil sa ka-recover mo. Oh, sir, gusto kong kunin yun. Wala naman akong intention na iba. Gusto ko lang kunin yun para hindi gamitin ng tropa, ng kalaban. Kasi alam ko ang niya kickback niya sa kalaban, sa tropa Ubus talaga. Pag nahawakan ng tropa yung M24 na yun, kasi kilala ko yung M24 ni Sergeant Pahunar, ubus ng tropa. May M24 ba ang kalaban noon? Mga panahon na yun? Hindi ko lang alam kasi may na-recover ang tropa na na M24 Bravo. O murag M24? Hindi, maganda sir. Totoong M24? Yo, sir. Pati nga yung dala-dala namin na Remington, mayroon din ang kalaban Oh, lupit din ah. No, sir. So anong ending nung... Yun na yung ending, nung dumilim na, doon kami nakalabas. Nakuha nyo yung baril? Wala, hindi namin makuha kasi nadaganan. Okay lang. Oh, Nasira na lang. hindi daw sir, kasi nakuha na ng tropa ng kinabukasan. Buti na-recover din ng tropa. Kasi na-recover din ng tropa. Yun sir, so tumawag si Sir Manzano, Blas, kumusta dyan? Sir, hindi kaya makuha. Ano ba Ganito, pinaliwanag ko. Okay. Na-inform mo ba si Regiment Commander? Yes, sir. Sige. Ingat lang dyan, ingat. Magpaalam minsan kung yes, sir. Kaya hindi ko alam kung tama yung decision ko o hindi. Basta ang isang intention ko lang is hindi makuha yung baril at hindi magamit sa atin. Yun lang ang intention ko doon. Wala na akong ibang intention. So, sa madaling salita, talagang hindi ako nakatulog doon. Iniisip ko talagang buong gabi yun. Sabi ko, kaya nung gabi na yun, ako muna maiwan dito. Lumakad muna kayo. So, lumakad yung tropa. At that time na bumalik sila ng madaling araw, so, ako muna yung kipi. Pinagluto ko yung tropa ng snap. Canton with coffee, para puntuhan. Ganda naman yung score. Ganun lang, sir. Tapos, na-idlip na ako, sir. Hindi ko na alam, na-idlip ako. Ginising lang ako ng private. Sir, may bisita ka, sir. Yun na, umakyat yung dalawang officer. Yung nagsabi sa akin na pangarap mo yata mag-Baylor sabi sa akin. So, bakit nila naisip yun? Dahil sa pag-recover mo? Yes, sir. Yung sinangla ko daw yung buhay ko doon. Para dun sa baril? Para doon lang sa baril. Hindi ko daw inisip kung anong resulta. Masira yung... Hindi ko alam kung anong masisira doon sa plano ng isang... yung may task doon. Although, hindi ko alam kung... tama yung decision, at least sa akin, is isa lang yung intention ko na hindi makuha para hindi makarami ang hindi mabawasan ng tropa. Anong pinakamahirap na araw mo doon? Yung isang araw na talagang hindi mo rin makalimutan. Yung sobrang hirap. Na isang araw yun na parang napakahirap talaga nung araw na yun na either dami mo engagement o... Wala ka namang casualty, di ba? Wala akong casualty.
Si Master Pahunar lang, di ba, na RPG. Yes, sir. Tapos, may isa ko wounded din, sir, eh. Na ano din, sharpnail lang naman, Mm. na naibak, hita. Sa putok nga ni M203. Looking back, di ba, Zamboanga, Marawi. Sa Marawi, ano yung... Kasi Zamboanga, naikwento mo yung pinakamahirap din na araw mo. Itong Marawi, ano yung talagang solid na hirap maging sniper? I think yung papasok ka talaga, sir. Kasi ang kalaban mo naka-fix na, sir, eh. So yung mga unang ano pala, Yung unang araw. Doon ako hirap na kasi hindi ka wala kang ano eh, hindi mo alam kung saan siya eh. yung unang araw Yes, na sa isang sniper yun ang pinakamahirap pala. Yes, sir. Yung paano ka pumasok din. Mm. Paano ka maka-establish din ng ano mo, sir? Ng maka-hide ka, sir ba? Kasi yung sa Zamboanga, nabanatan nyo kaagad yung sniper sa Yes, sir. Kasi may kitang-kita. kitang-kita. Kaya yung nandun sa tuktok. Ito, Ito, wala, sir, eh. Hindi mo maintindihan ang mundo nila, sir, eh. Kasi puro naka-fix din sila. May scope din. anong ikumpara mo yung kalaban sa Zamboanga versus Marawi? Magkasing tindi ba o sino mas trained? Sino mas magaling? Mas train ang nasa Marawi. Ganun ba? Yes, sir. Mas train din sila. Kasi kaya din nila ipasok ang bala nila sa bintana na maliliit. Sa Zamboanga naman is, although tumatama, pero hindi nila ma-shoot, kumbaga. So, ang hirap kung pinakamahirap yung first, kung paano ka maka-hide, makakuha. Kasi lahat ng tropa, wala pang nakapasok. Kumbaga, pantay-pantay lang kayo, sir, sa tropa. Kung saan lang yung, kumbaga, nasa starting point lahat, sir, eh. Hindi mo rin kung sabi mo papasok ka, hindi mo alam kung may anong mayroon dyan. Wala pang nagsasabing ganito ang mayroon sa loob. Wala pa, sir. Yun yung nangyari sa 63rd. Dahil? Dahil hindi sila naniwala sa ni First SRB. Kasi parang ginawa nilang kanjaw sa Ranger na bakit hindi gumagalaw ang Ranger sa gabi. Sa bundok, pwede. Pero dito, iba eh. Anong pagkaiba? Bakit? Sa bundok, pwede mo hagilapin yung daan mo eh. Nga, sabi ko, dito sa building ng Marawi, pagpasok mo, akalang mo, flat, pero dito, diretso, bangin na. Third floor ka na pala, sa kabila. Yun yung nangyari kay, doon sa isang officer. Na hindi Yes. niya nabasa. Yes, sir. Nung pumunta siya, although in-entertain ko, kape tayo. Kape, yun nga. Nagtanong siya kung paano magandang approach. Sabi ko, kung masisilip mo dito sa lungga ko, is nakaganon siya. Pag doon sa galing ka sa taas, ang alam mo, first floor. Pag dito ka galing, fourth floor yan. Kung makapal sila dyan, kasi gabi-gabi dyan kami kumukuha. Yung sa building na yon. Yes, sir. Although malayo talaga siya. Nasa 500 meters. Pagpasok nila, fourth floor pala sila. Yes, sir. So anong suggestion mo sana nun? Ang tinuro ko, dito ka dadaan. Sa first floor ka pumasok? Dito, yes, sir. Kasi nakaganon siya eh. So, dito ka sa kalsada na ito, at least dito mo engage. Total clear naman dito eh. Na AOR ng third. Kumbaga, makikiraan ka lang. Tapos kukunin mo siya. Ang ginawa, direct hit. Although nakuha niya ito, nasa bawbaw siya. Sa baba hindi niya yung... clear, hindi niya sa baba. So, puro ang kuha ng kalaban, Pataas. pataas. Kahit hulog-hulugan mo ng granada yan, wala kasi simento pa rin ang ilalim niya eh. Iiwanan lang yan, tapos ganun lang. Yung pala yung advantage din ng sniper talaga na mas nakikita mo yung Yes, sir. general situation. Kasi siyempre tropa kasi building by building lang. Building Ikaw sa medyo... Oo.
Yung pala yung ano mo. Yun lang naman, sir. Tapos, tatawag ang tropa, sir, pa-clear naman itong building na ito. So, pag sinabi namin clear, sige, move. Ang hindi na namin masabi, yung kasunod na bahay. Yun pala yung problema mo rin as a Yun ang sniper. problema ko na sniper. Kasi maklear mo man tong isa, yung loob ng kabila, hindi rin ano. Hindi mo rin masabi na, hindi ko masabi na clear. Basta mag-ingat. Yun lang naman. Ingat So lang. doon nagkakaroon talaga ng casualty noon na Yes. na-clear mo to, guaranteed ko, pero, Pero itong yung kabila, sa tabi niya, hindi ko clear yan kasi hindi ko kita. Hanggang doon lang yung mata ko. Yung sa sinabi mong number ng target, clear ko. Pero yung next na number, hindi ko siya clear. Kayo na ang mag-ingat. Yun, sir. Yun ang problema ng sniper. So, it's the time na yun. Balik tayo dun sa naiwan na tropa ng 14 IB ba, sir? Nung nakuha namin yung, ano, sir, nung nakuha namin yung BFP, BJMP, yung kulungan. Nandun na yung mga uniform ng ano, buto ng tropa, nandun na. Doon din, nakakuha din kami doon. Hit. So, until na dumating yung tawag na tumawag si General 5, Blas, pwesto mo. Sir, dito ako sa tuktok ng BJMP. Pakikijoin yung sniper ng ng SAP. SAP ba yung sinabi, sir, o komando? Sige, sir. At iwan lang namin itong pwesto. At least sila na yung mag-occupy. So, sa madaling salita, after 1 hour, dumating na sila, tinuro na namin yan. Dinrawing ko na iniwan ko na yung drawing ko, dyan lahat. So nakabira rin yung mga sniper ng SAP doon. Hindi ko alam kasi 30 minutes, wala na sila doon, sir. Iniwan din. So, I think, nakabira, sir. Naka-score. Nung naka-score siguro, umalis na, sir. So, naiwan yun. So, binalikan until time na nag-itik-itik yung tropa, kahit anong diskarte para makuha yung naiwan na naiwan na bangkay. Until time na 2 weeks, hindi yata ma-recover. Hanggang doon lang kami talaga sa ilalim ng sir. Kasi patapos na, sir, eh. Ilalim ng BJMP. Sa ilalim na, so malaking engagement nyo rin yung BJMP talaga? Oo, sir, matagal yan, sir. Matagal. Kinanano pa yan, sir. Kinan yun, binira ng jet fighter, doon na. Nung natumba yung muske, yun na, doon kami naka-advance. Nung naka-advance na kami, yung sa kabady ko na sniper, dinapaan namin yung ilalim ng moske. Kasi yung tropa na nung naiwan na almost 1-2 weeks namin binabantayan, yun yung dinikitan namin. Unless na yun, naggalaw nung tropa kasi natumba nga yung moske. So, tinig na tignan. Dito lang siya, sir, eh. Kasi doon tayo na pwesto. Dito lang yun, sabi niya. Sige daw, kasi kawawa din ang pamilya niya. So, nung ginaganon namin, yun, nakita na namin yung combat. Ito. Nung hugutin ko, combat na lang, tapos buto na lang. Wala na eh. Tapos na, nagtawag ako ng dikit, dalhin ang pala, magdala ng pala, sako. Kuberang namin kayo doon. Mabanti kami konti. Pumasok yung first company yata yung sir. Yun na, sila yung nakakuha, kinuha yung equipment, yung dala niyang radyo, dala banduler, helmet, kasama talaga na dagan. Yung M4 niya, dala. So sa buong kabuuan, hindi nga na isang sako yung katawan. Almost